Amen. Thank you very much, Pastor Balyeho, sa privilege at pagtitiwala. Short testimony, ako po ay na-save 1988. May 29, ang nag-share ay si Pastor Dennis Fundano. Classmate ko siya ng high school. Then, dahil kami ay from Bicol, Bulan, Sorsogon, si Mama at Papa ay kunti lang anak, 12 kami. Siya lang yung trabaho at kaya lang hanggang high school, kaya kami napadpad ng Dagupan. Dahil yung atin magtrabaho doon, kinuha kami para makapag-aral ng college. 1988, 87 punta eh. Uwi ng Bicol, ni-witness ni Pastor Dennis. Then nagkaroon ng lindol sa Dagupan 1990. Balik ako sa Bicol na baptized ni Pastor Ala. Then nagsuko ng buhay 1994. Pumasok sa Bible School, nag-disalo kay Pastor Ala, kinausap po, dinala kami kay San Pedro Laguna. At maraming salamat sa training sa San Pedro Laguna. Sapagkat pag ikaw talaga ay na-train at paggamit sa Panginoon, talagang gagamitin ka. Katulad ng testimony kanina, bagamat ang iba ay aral ng ala, pero pag willing kang gamitin ng Panginoon, gagamitin ka. We believe if God called you, God will equip you. Iba't ibang kaparaanan lang. Pero maraming salamat, sa ministry, walang gutom. Masarap sa ministry. Lalo sa patuto, kanina grade 2 lang, tinawag ng Panginoon. Pero nang umawit ng mga members, makita mo ang result ng salita ng Diyos. Talagang hindi sayang. The calling of God is without repentance. For the gift and calling of God is without repentance. At maraming salamat sa buhay ni Pastor Ed at sa Los Baños. Maraming salamat sa heart ninyo, lalong-lalo supporting missions sa mga kapatiran. Tuloy-tuloy lang kayo mag-support sapagkat ito ay yearly commitment natin. Pero mag-support 1 month, 2nd month, tapos titigil na naman. Nawa ay tuloy-tuloy. Sapagkat habang hindi pa dumating Panginoon, ang soul winning ay walang hinto. Ihinto lang ito pag balik na ng Panginoon. Ang ating palatandaan ay ang Israel at anytime pwede nang dumating ang Panginoon. Ang kagandahan sa Israelites, sa mga young people, sila ay may training. Nang magkaroon ng gera, tinawag ang mga reserve, willing silang iwanan ang trabaho. Sa Tel Aviv, may mga tindahan doon sarado na sapagkat yung mga nagtatrabaho, mga reserve, nang tinawag, willing silang suportahan ang kanilang bansa, ang kanilang family. Tayo, tinatawag ng Panginoon, marami tayong reasons. Tayo tuming lahat. At ang team dito ay Go, Give, and Pray. Matthew chapter 28, ito ay palagi nating napapakinggan. Pero kung bakit ito inulit-ulit para i-remind tayo palagi ng Panginoon. Basahin ko at sundan lang ninyo, Matthew 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me, and heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo man lang dakilang Diyos, bless thy word, in Jesus' name we pray, Amen. Tayo makaupo na. Iniksiyan ko lang ang prayer dahil ang iba'y gutom na. Pero ang message natin, 2 minutes and 2 hours. Kaya, evangelism through the church. Go ye and told the world, and teach all nations. Mark 16 verse 15, Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. Ang mandato sa atin ng Panginoon, tayo humayo at ipangaral ang salita ng Diyos.
Sabi ko nga, kay sarap ng mga young people sa Israel, sila ay tinitrain bilang army ng Israelites, ng Israel. At sabi, the best training, the best na army sa buong mundo ay Israelites. Ang kami Bible students sa San Pedro Laguna, sabi ni Sir Lito Valenzuela, sa buong mundo, ang matatalinong lahi ay Israelites. Napaka-privileged na, no, the chosen nation. Pero, bagamat sila ay pinili ng Diyos, halos ang Arab country dahil sa inggit, hindi mo dahilan na pagsiselos, nung paman sa kapanahon David, ang Palestine ay kaaway na nila at hanggang ngayon. At dahil sila ay favor ng Panginoon, halos ang mga kaaway ay halos ang plano ay pulbusin sila lahat. Pero ang favor ng Panginoon ay sa kanila pa rin. The best ang training. Yun nga lang tanong, bakit nalusutan sila ng mga Hamas? Dahil ang Hamas for 2 years, hindi nagpakita ng ano pa mang pag-atake. Nagpahinga at nagkampat ng Israelites. Kaya by air, by land, by sea, pinasok sila. Pero ang Diyos ay nasa kanila pa rin. The best trained and equipped army in the world is useless if it refuses to engage the enemy. Kahit well-trained na army ka, kung hindi ka magpagamit, useless. Likewise, the best trained and equipped church is useless if it does not evangelize. Maraming salamat sa simbahan ng San Pedro Laguna. Lalo sa mga nag-aral doon. Ako'y graduate 1997. Kung nagkakamali, kasabay ko si Pastor Balio, 1997. Sa amin nag-start yung dapat 3 years lang, naging 4 years. Dahil mga classmate namin, Bisaya, Mindanao, kami Bicol, nag-diagnostic test. Yung nakapasa, 3 years. Yung hindi, 4 years. At talagang biyaya ang paggamit sa Panginoon. At napakasarap ang motto noon, enter to learn, go for to serve, and not to earn. Kung papasok ka sa ministry, earning lang, huwag ka nang pumasok. Sapagkat ang usapan sa ministry ay puso, kaluluwa ng tao. Kasama ang pagsasakripisyo. Pero pag ibigay mo sa mga bunga ay doon ang biyaya ng Panginoon. Kanina habang nag-testimony ang mga, minsan tumatawa tayo, siguro mas nakakahigit tayo, pero ang kagandahan sa nagsuko ng buhay. Willing paggamit sa Diyos. Ikaw kaya, ang kagandahan sa mga Israelites, lalo ang mga young people, nang mag-call ang mga reserve, halos lahat willing. Ang desire ng mga young people ng mga Israelites, talagang papasok sa army para i-defend ang kanilang nation, ang kanilang families. Tayo bilang mga mananampalataya. Kaya the Lord gave His final instruction to the church immediately before His ascension back to heaven. This order involved winning the lost. No? Sila'y bautismuhan at turuan. These orders constitute divine obligation. It is divine. The obligation of the church is to evangelize. Our mandate, go ye. Our message, the gospel. Our method, preach. Preach the word of God. Our mandate, go ye. It is a commanding mandate. This is not a request, but a command. Command bilang mga mananampalataya. Kung lalabas tayo, napakakunti natin sa dami ng tao. Pero ilan ang nagsusuluwining? Ilan ang may burden para mag-akay ng kaluluwa? This mandate is clearly revealed in the Scripture. Matthew 28, verse 18 to 20. A major purpose by God in saving us and to use us in evangelizing the world. The Bible says, "You have not chosen me, but I have chosen you
and ordained you to should go and bring more fruit, that your fruit should remain. Minsan, ang iba, nagsusulwining dahil reporting. Pero pagkatapos ng Bible school, wala na. Dapat habit natin bilang mga mananampalataya. Hindi lang for requirements, kundi talagang passion. Ibang-iba ang kabataan ngayon. Maraming salamat nung last NBYC, naunawaan natin yung klase ng mga lahi, mga generation. Talagang ibang-iba ang NBYC. Maraming salamat sa San Pedro. Pag-uwi ng mga young people ay talagang ibang-iba sila. It is a compelling mandate, compelled by the prospect of judgment set of Christ. Ay may kaparusahan. Compelled by the terror of the Lord. Ang Panginoon, sana nga sino ang mag-feel ng gap sapagkat ang wrath ng Panginoon sa diablo at kasama mga unsaved. Compelled by the love of Christ, we are constrained by the love of Christ to witness. We receive the love of Christ at conversion, and it enables us to love. Romans 5:5, and hope maketh not ashamed, because the love of Christ is shed abroad in our hearts. Compelled by the need or great need of the world. Ilan ang population ng sanglibutan? Sa atin, minsan, mapuno ng ating simbahan, feeling natin marami na. Pero paglalabas tayo, ang ratio natin, napaka-minimal. Napakakunti. Pag-encourage mga members, mag-soul-winning tayo. Actually, ngayon, ang mga Kristiyano gusto lang ma-save. Ayaw mag-participate sa simbahan. Lalo pagpatungkol na sa giving, ay, alam nyo kung ang 100% lahat ng members ay susunod sa Panginoon lalo sa giving, the more na mas marami pa tayong maaabot. Siguro during mission emphasis, mission conference, ay hindi ka piranggot ang mga missionaries i-invite. Lahat ay masusuportahan. Hindi lang local, pati mission abroad. Malawak ang gawain. Puro ilan tumutugon. It is comprehensive mandate. It is comprehensive regarding the where, the world. It is comprehensive regarding the what you sent. Win them to Christ. Ang kumad sa atin ng Panginoon, sila'y bautismuhan at turuan muli. At sa mga tinuruan, do the same. Alam nyo, sa gawain talagang by faith. Maraming salamat. Napuntahan ko ang yung gawain dati, doon sa taas. Pero ngayon, talagang makita mo, biyaya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit pinagpala ang inyong gawain? Dahil kayo nagsusupport ng mga missions. Kaya maganda sa mga nag-mission, nag-i-start ng gawain, mag-start na rin kayo mag-support. Para ang daloy ng blessing. Win them to Christ, baptizing them into the local churches, teach them. Then our message, the gospel. Bible says in 1 Corinthians 15, verse 1 and 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have not believed in vain. For I delivered unto you first to all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. The death of Christ for the world. Si Jesus namatay para sa atin. At maraming salamat sa biyaya, sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Then the burial of Christ, then the resurrection of Jesus Christ. The demands of the message, Bible says in Mark chapter 1 verse 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. The message demands belief. Bible says, have faith in God. Magkaroon ng pagtiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Tayo bilang mananampalataya, kung tayo ay nasa kasalanan, paano at ma-recognize ang Panginoon? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. And He shall direct thy path. Believe. Lalo pag mayroon kang panawagan, maraming salamat sa missionary sa Cagayan, Tugigaraw. Bagamat may trabaho, pamilyado, nagsuko ng buhay. Hindi nag-isip kung paano pakain ng kanyang asawa at mga anak. Gatas. Alam nyo, masarap magtiwala sa Diyos. Nang kami kumuha ng authority sa San Pedro, Laguna, by faith, may isang kapatiran na umattend ng missions conference ng pastor, sa bundok siya. Habang ako kumukuha ng talbos kamuti at 5 tuyo ang ulam namin. May isang kasama kaming pamangkin na worker. Dumating naman sila, pastor, sabi niya, ako'y na-convict at naka-attend ng missions conference. Mag-i-start kami mag-support ng mission. Inabot sa akin 150. Pangalawang supporter namin si Pastor, Bugal yun, Bible Baptist Church. Nag-start ulit ng 300. Pero tayo tinawag hindi sa support. Pero maraming salamat ngayon sa gawain, lalo ang si Bibian Ministry. Pag nalaman ng Los Baños ang start ka ng gawain, isa siya, ay tatawagan ng missionaries mag-i-start ng support. Pero ang motto noon nang kami nag-aaral sa Bible School, enter to learn, go forth to serve, and not to earn. Ngayon wala na yung earn. Siguro ang ministry earning na because of support. Pero mas magandang mag-support ang Panginoon. Sa ministry, lalong-lalo na sa pasimula, huwag mong i-compare ang gawain para sa iba. Malulungkot ka lang. Lalo pag-attend ka sa malaking simbahan, may manpower sila, may machinery sila, may tao sila, may pera sila. Paano ka? Sabihin ba sa'yo, kayo mga pagka-probinsya, ang tatamad nyo mag-solo-winning. Kinumpir mo, uuwi ka, luhaan. Hindi naman. Akala mo ma-encourage ka, pero pag ang kalakasan mo ay sa Diyos. Maraming salamat pag-train San Pedro Laguna, pwede kang mag-start sa Sinong ng Mangga. Sa SM. Talagang, ang sikreto sa ministry is stay. May problema kahit saan, pero pagkasama ng Panginoon at peace. Masarap magtiwala sa Diyos. Parang sa Dagupan, ang ministry sa Dagupan, hindi bababa ng 20 ang mga Baptist churches. Pero ang sinimulan ng mga Southern Bap, halos ngayon may kumbu na. Halos ngayon Pentecostal na. Sa partat, ang blessing galing Amerika, sinusuporta ng Amerikano. Lalo ang mga Amerikano, suportado. Nang umalis ang missionary, Pilipino ang tayo, initinuruan ng miyembro magbigay. Wala, patay ang gawain. Kaya the message,
delivers from something, from the blindness, darkness, and power of Satan. Yan ang power ng gospel. Maraming salamat, ano? Nang isang araw, ang aking bayaw ay namatay. Nang mamatay, maraming demand ang family dahil Catholic. Pasugal, lahat-lahat. Napakahirap. Maraming salamat. Tayo pinalaya ng Panginoon sa tradisyon. Sa pagkabulag sa kasalanan, sa pagkaalipin ni Satan, then from the wrath to come. Darating ang Panginoon. At ang wala sa Panginoon, ang wrath ng Panginoon ay makakamtan. Parang yung Hamas. Ano? Linusob ang Israel. Ay talagang sila ay nang mag-preach si Preacher Carl last Wednesday, binasa doon sa talata sa mga Palestina na talagang pag nagalit ang Diyos, sila'y pagugutuman. At totoo yung sinabi ng Israel niya, no, na walang diesel, walang tubig, walang pagkain. Totoo ang Bible. Totoo siya. At darating ang panahon na talagang ang wrath ng Panginoon. Kaya tayo ay dapat mag-akay ng kaluluwa. Lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay. At maraming salamat sa pangako ng Panginoon. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Then last, our methods. Preach. Humayo para ipangaral ang salita ng Diyos. There are 3 ways that the church can preach the word or reach the world. By preaching. By soul winning. Kaya napakasarap kung 100% na mga member ng church hahayo. No? Kung itong crowd natin magdala tigi-isa lang kahit isa. Kahit itong crowd, every Sunday yan, nagdating na silang 400. Ipag-pray lang. Bawat isang Kristiyano mag-win at disciple. Isa lang. Isa lang for 1 year na mag-i-stay that your fruit should remain. Isa lang. After 1 year, 800 ang attendance. Focus ha, focus. Sa dami ng ating sinisiran at sa daming na-win, mag-focus ng isa para that your fruit should remain. Kung 400 ang attendance, 800 pagtapos ng taon. Focus naman sa tig-isa. 800 for 2024 katapusan. 1/6 na. Isa na naman. Isa lang. For 1 year. Taon-taon sa bawat simbahan natin. Pero alam nyo, kahit anong encouragement sa mga mananampalataya, wala ang puso. Each member should be a personal witness. For some, it is given for their life full-time as a pastor, full-time as an evangelist, or a missionary. Not only by preaching, by praying. Tayo, bunga din ng panalangin ng iba. Actually, ang Handig family, bunga ng Fondanos Brothers. First cousin ni Pastor Christian. 8 silang magkakapatid, puro lalaki. Kung lahat yun ay unsaved, isa lang doon ay rapist, isa doon ay hold-upper, lahat-lahat. Pero maraming salamat, sila ay na-save at willing paggamit sa Panginoon. Yung panganay na engineer ngayon ay nagpapastor sa Legazpi City. Pastor Dennis ay kami bunga ng Fundano Brothers. Naghayo at bunga ng panalangin. Alam niyo, napakasarap. Ang bunga natin ay bunga ng panalangin. Tayo ay bunga ng panalangin ng iba.
maganda bago magsulwi na talagang iiyak sa Panginoon. Iiyak sa Panginoon. Matagal man siguro, pag-iisip natin, matagal na panahon. Yan si Brother Ryan, nagsuko ng buhay. Pinagpipray ang magulang during pandemic, ang tatay pupunta sa simbahan, umiiyak, Pastor, hindi ako makatulog. Sabi ko naman, pasalamat ka, dahil hindi ka makatulog, buhay ka pa. May mga natulog, hindi na nagising. Yun ang problema. Tumanggap sa Panginoon, nabautismuhan, last Sunday, nanay naman niya nabautismuhan. Totoo yung Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Ibang-iba ang bunga ng panalangin. Maganda ang goal natin ay that your fruit should remain. That your fruit should remain. The church should pray for God to burden the hearts of the unsaved. The church should pray for God to call laborers out of its numbers. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. No? Nagkaroon ng compassion ng Panginoon. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Then last, by providing. By providing. Isang dahilan kung bakit tayo mayroong missions conference. Isang dahilan tayo mayroong mission giving. Go, give, and pray. Dahil sa mga kaluluwa. Kaya sarap pakinggan ang testimony ng mga tinawag ng Diyos. Minsan, nakakatawa man ang kanilang testimony, pero makita mo ang fruits. Pinipili ng Diyos ang maliliit para puwingin, no? Lahat naman tayo, pag nawala ay walang madadala. Only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Mission giving. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 15 to 17. No, mission giving. Giving, it is personal giving. Sabi to every man. Every man. It is personal giving. Then it is planned giving according as He purposed in His heart. Maraming salamat sa inyo mga Los Baños believers, sa inyong heart, pagiging blessing sa mga missionaries. Isa kayo sa encouragement. Just keep on. Give your faith promise giving. Then not only it is a plan, but also it is a persistent giving. So let Him give. Persistent. Sapagkat maraming mga Kristiyano magkukumit. Kahit sa church, sa Pangasinan, giving, ang style ko niyan, kailangan natin ng 10 upuan, sa akin yung 5. Sino ang susunod? Alam nyo, gustong-gusto ng Kristiyano, taas ang kamay na nakikita ng iba. Hindi maglalagay dyan sa offering. Dahil ang nakakita lang ang nagbibilang at ang Panginoon. Minsan ang ating commitment, pag ang preaching ay na emotionally na-touch tayo, saka magkukumit. Pag discourage, wala na. Ito ang problema ng mga churches. Maganda talagang ilagay natin sa puso. Kaya ang faith promise giving, faith. Magkaroon ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Katulad ng mga missionaries, nagsuko ng buhay. Nasabi, susunod lang kami sa pastor, pero sila ay sumunod sa Panginoon. Ayaw sa Bulinaw, pero kay sarap sa Bulinaw, ang place pa lang. 100 islands nandoon. Patar Beach, white sand. Punta po kayo doon. Ang isda doon, sariwang-sariwa. Aayaw-ayaw. Nagkaroon pa ng misis na maganda. Kung hindi nagsuko ng buhay, hanggang ngayon si binata pa. Pero ngayon ay binat na.
It is persistent. Let him give. Then it is positive giving, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Dapat pag nagbigay ka, nagagalak. Tama ang puso. Sa gawain, itama mo lang ang puso. Pag tama ang puso, hindi kasama ang uso. At sa simbahan, bawal ang uso-nguso. Sabi, nasa asawang, ano? It is positive giving, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Then it is approving giving. As we give by faith, we allow God to prove that God is able to make all things grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound in every good work. Go, give, and pray. Sorry.